from their God, their Savior. And verse 6, such is the generation of those who seek Him, who seek your face, God of Jacob. So ngayong umaga po, ito, let us all seek His face, let us all seek His kingdom with a grateful heart. Yes, Jesus. Turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. So give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands. Give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks your face, oh God of Jacob. Minsan pa, yes Lord, we bow our hearts, we bend our knees. Oh Spirit, come make us humble. We turn our eyes from evil things. Oh Lord, we cast down our idols. So give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh, give us clean hands, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks your face, oh God of Jacob. We want to seek your face, oh God of Jacob. We want to seek your face, oh God of Jacob. Oh God of Jacob. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na kami iyong patawarin sa aming mga kasalanan, O Lord, upang maging karapat dapat ka naming tawaging Panginoon at pakinggan ang aming mga tinig, O Lord. Dalangin ko po, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang aming maramdaman, ang aming makasama, ang pumapagitna sa aming Panginoon. Dalangin ko po, O Lord, na ikaw ang aming maitaas, ang mga puso namin, Panginoon. Kami po'y nagpapakumbaba upang ikaw po, Panginoon, na aming maparangalan, O Lord. Dalangin ko po, Panginoon, na ang aming pananambahan ay maging malinis ang aming mga puso, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang manguna sa aming pananambahan.
marinig namin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita, Lord God. Dalangin ko po, O Lord, na ang mga music lapit po namin ang aming bansa. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na hilupin niyo provider namin, Panginoon, sa kabila ng mga paghihirap namin, Panginoon, sa pinansyal, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan, Lord God. At dalangin ko rin po, Panginoon, ang bawat isa na naririto, ihanda mo po, Panginoon, ang puso at ang aming mga tenga upang namnamin namin, Panginoon, ang iyong mga salita, Lord God. At dalangin po namin na ipamuhay namin ito, hindi lamang po, Panginoon, sa loob ng simbahan lang namin po, Panginoon, to isa sa pamuhay, Panginoon, kundi, Panginoon, sa labas, Panginoon, sa aming tahanan, Lord God, kung saan meron kaming ministry na ipinagkatiwala mo sa aming, Panginoon. Lord, ikaw na po, Panginoon, ang bahala, Panginoon, sa araw nito. Dinadalangin po namin na pagharian mo po, Panginoon, ang bawat isa. At dalangin po, Panginoon, sa mga ilalim, Panginoon, kami sa iyong kapangyarihan, Lord God, upang ikaw po, Panginoon, na mabigyan namin ng karangalan sa araw nito. Lord, maraming pong salamat sa iyo, O Lord. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Amen. Ayan, muli po isa pong pinagpalang araw po sa ating lahat. Batiin nga po natin yung atin po mga katabi, yung mga nasa likod po natin, yung mga nasa harap. Masaya ako na nandito po kayo. And ayan, nagagalak po ang Lord. At sa araw-araw po na nagbubukas po tayo ng news, magbubukas tayo ng social media, there's a lot of going na issues. May it be on our municipality, on our country, the entire world. So sabi po sa kantang ito, let us seek that the Lord cover the earth with His glory. So ngayon tayo po ay magpupuri, magagalak at iindak para sa Panginoon. Amen! Let me be an instrument to exalt and to extend Jesus' name globally. As the waters cover the sea, open the heavens, oh Lord, and pour out your spirit, cover the earth with your glory, cover the earth with your glory, cover the earth with the sound of heaven, cover the earth with your glory.
Open up the heavenlies. Let a new sound be released. And as the waters cover the sea, cover the earth. Minsan pa po. Open up the heavenlies. Let a new sound be released. And as the waters cover the sea, cover the earth. Let a new sound be released. As the waters cover the sea, cover the earth. Open up the heavenlies. And let a new sound be released. As the waters cover the sea, cover the earth. Cover the earth. Cover the earth. With your glory, cover the earth with your glory. Cover the earth with the sound of heaven. All of the earth is yours, and all of the nations adore you. Cover the earth with the sound of heaven. Cover the earth. Amen. Ayan. Let's keep on the attitude of praise and worship. Kung gusto niyo pong umindak, bumalakpak, please don't hesitate dahil nagagalak po ang puso ng Panginoon kapag nakikita niya po ang kanyang mga anak na sumasayaw, umiindak, pumapalakpak sa awitin na inaalay para sa Kanya. So, ayan, tayo po ay magpuri at magpasalamat. Amen! It's a new era, let it begin. It's time to favor, we're walking in. Your word was spoken, and we believe. You know our blessing, yeah, we receive it all. It's a new day, we're on top of the world. We're up top of the world. And oh, it's a new sound that we're singing out. Everybody celebrate, 'cause we're living in the greatest day. And lifting up the highest praise, 'cause you're worthy, you're worthy. Whoa, whoa, we're dreaming bigger, we're stretching out. Our faith is rising, the future's now. We're moving forward, no turning back. Your plan unfolding and we receive it all. It's a new day, we're on top Of the world. We're on top of the world. and oh, it's a new sound that we're singing out. Everybody celebrate, 'cause we're living in the greatest day. And lifting up the highest praise, 'cause you're worthy, you're worthy. Blessing that we can't contain. There are miracles we can't explain. And dancing in this joy again, 'cause you're worthy, you're worthy. Whoa, oh, 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 yes, yes, Lord, we agree that yes, it's in your heart to bless, Lord, we receive it. Declare His glory. Yes, 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 Lord, we release it. Yes, yes, all of your people bless, Lord, we believe it. Yes, yes,
Lord, we agree that yes, it's in your heart to bless. Lord, we receive it. Yes, yes, Lord, we release it. Yes, yes, all of your people bless. Lord, we believe it. Everybody celebrate, 'cause we're living in the greatest days, lifting up the highest praise, 'cause you're worthy, you're worthy. Blessing that we can't contain, there are miracles we can't explain, dancing in this joy again, 'cause you're worthy, you're worthy. Whoa, oh, Amen! Ayan. Ngayon naman po, kapag paindak na tayo, we give glory. Ngayon, it's our time to surrender everything to Jesus. And this song is very personal po siya sa akin kasi when everything all else fail, what do we need? We only need Jesus. So, ang kantang ito, it's surrendering, it's being humble na, Lord, kahit ano pang meron ako, all we need is you. We need you more. Amen? Yes, Jesus. You know our heart's desire, Lord, that all we need is you, Lord God. I need you
Ang kailangan lang natin is to surrender. I need you, Lord. Yes, declare it. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Yeah, I need you more than yesterday. I need you more. Yes, Jesus, we need you more than anything. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air that I breathe, more than the song I can sing, more than anything. I need you, Lord. More than the air that I breathe, more than the song I could sing, more than anything. I need you, Lord. Yes, Jesus. All we need is you, Lord. Yes, Jesus, we'll shout it on the rooftops. Here I am before you, falling in love and seeking your truth, knowing that your perfect grace has brought me to this
Won't you tell me tonight, Jesus, here I am. Here I am. So I'll shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. I am yours. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. I am yours. And all that I am. Yes, Lord. We place everything into your hands, Lord God. We declare it, Lord God. I am yours. So I shout out your name. Hindi kami mahihiya, Lord God. Because it's you that we worship, Lord. We are yours, Jesus. Yeah, and all that I am, I place it to your loving hands. That I am yours. I am yours. Here I am, I stand with arms wide open to the one, the Son, the everlasting God, the everlasting God. Here I am, I stand with arms wide open to the one, the Son, the everlasting God, the everlasting God. Oh, yeah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for everything, Lord God. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po, Ama, sa patuloy na biyaya mo sa amin sa araw-araw. Salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig, sa iyong kahabagan, sa iyong kapangyarihan, na siyang patuloy na gumagalaw, kumikilos, sumusunod sa amin sa araw-araw. Sa pagsama ng banal na Espiritu, O Diyos, sa aming mga desisyon, sa aming mga plano, sa aming mga iniisip, at higit sa lahat, O Diyos, sa iyong kalooban, kung paano kami lumakad, O God, sa lupang ito. Lord, dalangin ko na mangusap po kayo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Hayaan po ninyo, O Diyos, na kasakapanin ninyo ang bawat bahagi magmula sa programa ng panalangin, awitan para sa iyo, at pangangaral ng iyong salita. Diyos, hayaan niyo po, Panginoon, na ang bawat isang makakarinig na mensahe ng mga espiritual na awitin ay mahipo, gumaling, at makalaya sa lahat ng gapos ng diablo. Kaya Ama, sa umaga po ito, sa iyo po namin patuloy na kinikilala at ibinabalik, Panginoon, ang lahat ng pasasalamat. Ipuin ninyo ang mga karamdaman, pagalingin at palayain sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, let's be seated in the presence of the Lord. Mabuti ang Panginoon. Ulitin ko po, mabuti po ba ang Panginoon? Pakidagdagan ng treble. Treble ka mo, treble. Okay. Open your Bible in the book of Luke. Yan. Book of Luke. Chapter 18. Yan. Luke chapter 18. It was reported na may problem po yata yung ating, wait lang.
Okay, so it was reported na medyo may problema, so tingnan natin kung magagawa natin. Sa araw-araw ng buhay, tayo po ay lumalakad sa mundong ibabaw na marami po tayong daladalang bitbitin sa atin. Now, sa mga nakakaraang pangangaral ng salita ng Diyos, ayan, dadagan mo ng base mo ko, masyado namang manipis yan. Okay. So makikita po natin na maraming mga sinasabing problema, pagsubok. Okay? So let us see that and let us study the Word of God on how we make judgment in everyday life or in everyday lives. Okay? Basahin natin ang ating text from verse 9. Actually, binasa na for the sake of life. Ay sundan po ninyo ako. To some who were confident of their own righteousness and look down on every other else, Jesus told this parable. Two men went up to the temple to pray, and one a Pharisee and the other a tax collector. Verse 11, the Pharisee stood up and prayed about himself. God, I thank you that I am not like other men, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. Verse 12. I fast twice a week and give a tenth of all I get. But the tax collector stood up at a distance, verse 13. He would not even look up to the heaven or to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. Verse 14. I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God, for everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito. Sa biyaya, habag at presensya mo, Panginoon, na nagtuturo sa amin paano mabuhay, paano magtagumpay, at paano lumakad sa kalooban niyo, Diyos. Salamat po, Ama, sa araw at umagang ito. I pray that you continue to bless the message. Let everyone who will hear this message, O God, resonate and reverberate into their soul, mind, and spirit. Use your servant, use the service, use every one of us here today, and bless us. In Jesus Christ's name, amen and amen. Palapakan natin ang Panginoon para dyan. Hallelujah. Alam nyo, pag pumalakpak tayo sa Diyos, huwag kay Pastor Alan. Palapakan nga natin ang Panginoon. Ayan. Di ba? Huwag tayong papalakpak para kay Pastor Alan o para dahil sa programa. Kasi minsan, OA din ng mga Kristiyano eh. Walang kibot, palakpak. Walang kibot, palakpak. Hindi naman ganun. At hindi yung maganda yun. Ayan. Okay? So the title of the message, I think may problem talaga din. Nakikita ko dito sa ating The title of the message is Biblical Standard on Judging Others. Again, Biblical Standard on Judging Others. So yung pong ating multimedia sa
Sa church, dito ay hindi nakikita, but sa live nakikita po yan. I think so. Tama? Ay, di rin. Naku. Okay, so hindi pala. Napapailing si, pakitagdagan ng treble. Masyadong, Okay. So, biblical standard. Ayusin natin, no? Kasi wala na nga tayong pati sound natin, sira pa. Problema yan. Dagdagan natin treble para luminaw-linaw, Makoy. So, biblical standard on judging others. Okay, makinig kayo maigi kasi wala po tayong reference. Open your Bible so that you can have your reference, no? Kaya doon po makikita natin ang kahalagahan na meron tayong tinatawag na manual. Ngayon, dahil nasa AI era na tayo, napakataas at medyo tumataas na, ano kaya kasunod na AI? Meron pa yan. Diba? So, meron na tayong digital Bible. O, walang problema kung digital Bible tayo. Pero ako po, I suggest to everyone, no, na dapat meron po tayong paper-bound na Bible. Parang ganito. Alam niyo, pag ako nagtuturo sa mga pastors, dala ko po yung 3 klaseng Bible ko. Tatlong ganito. Yung isang luma at medyo bago-bago. Ayan. At kapag nakita po niyo yung Bible ko na yon, puro sulat, matitisod po ang mga malinis ang Bible. Yung Bible ko po, hindi malinis. Talaga puro sulat yon. Yung isang Bible ko na medyo gaya kapal, ako lang makakaintindi nun. Kaya para sa akin, mayaman yun. And one of the tools of Satan and tactics of Satan in order to imprison, to defeat Christians is to make people ignorant of the Word of God. Ibig sabihin, kung yung nagbabasa nga ng Bible ay nagkakaproblema, isa nga po sa gusto kong isipin natin maigi, maging realistic tayo. Kung si Edan, na perfecto, kompleto, walang kulang, when God created holy, righteous, and even perfect when God created him. And how come that this man, Adam, fall into a severe, worst condition? That's why you and I, and every human being under the sun that will be born, should accept not the church, should accept not the pastor, should accept Jesus Christ as God. Ang church ay hindi paramihan. Ang church ay hindi palawakan ng outreaches or daughter churches. Yes, it helps. It helps. But it is not a guarantee. It's not a sign that you are the true church. Kapag tinignan mo ngayon, lalo sa panahon natin, 2026, July, pag hindi ho tayo aral sa salita ng Diyos, problema yan. Pag hindi po tayo aral, ang tendency, ang gulo. Alam nyo, yung sinasabi ko pagka nag-aaral kami ng mga pastor, yung sinasabi kong chaos, yung sinasabi ko pong disorder, at saka anarchy, nandoon po yun. Nandoon yun. Pag hindi na-handle ng tama, both sides. Although tama na hindi tayo dapat maging politics. Pero whether you like it or not, you need to be the salt of the earth and light of the world.
Pag sinabing light to this world, world since, ibig sabihin system. The system, sistema, law. Yan po ang ating nililiwanagan. Kaya tayo mga Kristiyano, kapag tayo po ay hindi pro-God, problema. Kapag pro-personality ka, kapag ka pro-pakinabang ka, now we are live. Kapag ka pro-utang na loob ka, tandaan natin lagi tayo mga Kristiyano, we should stand on the biblical standard. Huwag na bago-baguhin. Tandaan po natin lagi, tayong lahat ay asin ng sanlibutan. What is sanlibutan? Earth, people, human being. We are all walking on this earth for a reason and a purpose. Tandaan natin lagi, bawat isa sa atin, listen carefully. This is not just a matter of preaching. This is not an ordinary preaching, I tell you. Pakinggan niyo maigi. Ang buhay mo at ang buhay ko, living in a season. May panahon ka. Kung ang tao nagkakasakit, ang tao ay malakas, ang tao ay healthy, ang tao ay sick, ang tao ay ill, ganun din ang buhay spiritual. And there are seasons in every time of your life. Nung ako ay bata pa, gusto ko tumanda. Nung ako ngayon ay matanda na, para bang gusto kong bumalik sa pagkabata. Ganun lang kasimple yan. Para bang, nung unang panahon, kapag tinanong, ano edad mo? Parang gusto mong patandain. Nung ikaw ay matanda na, ano edad mo? Gusto mo namang pabatain. Why? Because we are all, whether or not, passing by. Kaya nga sinabi ng Bible, let us live, Matthew 6:34, let us live one day at a time. Hello po. Pag sinabi natin one day at a time, ibig sabihin, hindi lang, ang church ay hindi lang pagdalo. Ang church ay hindi lang preaching. Para bang, wow, preacher na ako. Na-fulfill ko na ang kalooban ni Lord. No. No. Tumutugtog na ako. Nasa church na ako. Ako ngayon ay involved na sa ministry. Nagawa ko na ang kalooban ni Lord. No. No. Ministry is the least purposes that God gave us for a season. Kaya dapat, hanggat malakas tayo, sinasabi ng Ecclesiastes, dapat gawin natin ang pinagagawa ng Panginoon. At dapat po, balanse ang buhay natin. Kaya nga, truth, facts, and reality. Ano niyo po kung ano ibig sabihin ng truth? Dapat ang ating judgment, ang ating decision, should always be based on truth, the Word of God. Second, based on facts, F-A-C-T-S. Meaning, based on scientific evidence and substance. Kaya ang science, hindi kalaban yan ng Bible truth. At pangatlo, based on reality, philosophy. As I have said on our previous lesson or message, not all philosophies are accepted because there are a lot of philosophers are not biblically oriented or even they don't believe on God. So we need to qualify every philosophies of life. At kapag pinagsama mo yung tatlong yan, truth, facts, and reality equals balance. Theological perception or balance, baseline, theological perception. Alam niyo ba
na maraming pastor ayaw na magpastor at gusto na lang magtrabaho dahil sa kahirapan. Maraming pastor ayaw na magpastor dahil hirap na hirap sa ministeryo. And that is what we call problem. Or the law of life. Pag sinabi natin law of life, naranasan nyo na ba yung kung kailan nyo hinahanap, hindi nyo makita? Kung kailan hawak nyo yung mahalagang bagay na laglag at napapunta sa pinakasulok-sulok na hindi mo makuha? Are you aware of that? Sino rito yung pumipila sa bilihan? Example, sa mga convenience store. O kaya dyan, pipila ka haba. O kaya sa mga fast food, sa kapila ka. Tapos, nakita mo ang bilis ng kabila. Ikaw ang bagal, lilipat ka ngayon. And then you will realize, yung nilipatan mo, ang bilis na una. Yung ikaw na lumipat, akala mo susunod ka na, mas nauna pa sa'yo yung isa. Naranasan ko yan na maraming beses. Sometimes, we don't know why those things happens. Para bang ang hirap intindihin na bakit, ano nangyayari? Bakit nangyayari ang mga bagay na ito? Hello po. Andito po ba sila? So bakit nangyayari? Bakit kung kailan nagmamadali ka, halimbawa, example, aga mong gumising, o kaya late kang gumising, tapos iniisip mo, bakit ang tagal dumating ng mga bus? Late ka na tuloy. Then you will realize, hindi ka pa pala late. Akala mo lang late ka. Yun yung mga tinatawag na loss of life na sometimes hindi natin maintindihan, pero bandang huli maunawaan mo pag ikaw ay nagkaroon ng tinatawag na spiritual understanding. Now, kailan natin maunawaan yung mga batas na yon? Maunawaan lang natin yung batas na yon kapag tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Now, take note, again, go back to the title. Biblical Standard on Judging Others. Now, sa verse 9, sa Luke 18 verse 9 to 14, makikita natin yung mga salitang, okay, to some who were confident of their own righteousness and looked down on everyone else. Tingnan po natin yung frame of reference ng Panginoon. Bakit niya binigay itong parable na ito? Ano po ang pinanggagalingan? To some who were confident of their own righteousness. Now, take note. Own righteousness, number one. Second, and look down on everyone else. So, maling perception ng sarili. At pangalawa, behavior and attitude on how you deal with others. Number one, again, own perception, that's number one. And second, attitude and behavior on how to deal with other people. And then, he continues with a parable. Sabi niya rito, 2 men went up to the temple to pray. And one Pharisee and the other tax collector. Now, why pray? Why pray? Now, as we all know that prayer is a communication with God. Prayer is dealing with developing relationship with our Creator, God Himself. Now, tingnan niyo po kahit sa mga mag-boyfriend o mag-asawa o sa pamilya. Bakit napakahalaga na nag-uusap? Bakit ngayon? Uutusan mo, kailangan idaan mo pa sa messenger. O i-text mo. Mag-uusap lang kayo. Ayan, magkatabi lang, halimbawa, magkatapatan pa, halimbawa. Kailangan idaan mo pa sa messenger, kausapin mo lang siya. Ba't hindi mo na lang i-open sa kanya? Alam niyo ngayon, communication is vital and crucial.
in establishing, developing relationship. Are you here? Andito po ba sila? Pag natulog po kayo, sayang. Huh? Oh no, let's move. 11. The Pharisee stood by himself and prayed. So, the two kinds of attitudes, sabi niya, God, I thank you that I am not like other people. Now, take note, we are talking about perception and number 2, character and behavior. God, I thank you that I am not like other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like these tax collectors. Now, nagparticular siya yung taong nasa likod niya, this tax collector. Kasi siya yung nasa altar at yung tax collector ay nandoon sa labas, nandoon sa pinto. Hindi siya makapasok at nandoon lang siya sa pinto ng temple. Okay? Sabi niya pa, continue, verse 12, I fast twice a week and gave a tenth of all I get. O, tither pa to, no? Of all I get. Verse 13, but the tax collector stood up at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me, a sinner. Now, in verse 13, we can see the mindset of this person, the tax collector, that he is a sinner. Now, there are two different idea of the word sin and sinner. Pag sinner ka, hindi ka pa tumatanggap sa Panginoon. Pag sinning or sinful in the process that we are still in the human flesh. Mamaya, makikita natin yan. Now, I tell you that this man, verse 14, rather than the other, the Pharisee, went home justified, the tax collectors, before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Now, take note. Our judge and our main purpose in life is to please God, not to please man. Never, never, never obtain, get, acquire, obtain, get, and acquire your acceptance from Pastor Alan, from your friends, from your peers, from your group, or from your church. Never. Because man in nature is shifting sand again. Man in nature, Matthew chapter 7, is like a shifting sand. Pabago-bago. Ngayon, totoo, bukas, kasinungalingan. Ngayon, mabait, bukas, masama. Ngayon, okay, mamaya, hindi na. Why? Because human in nature is sinful and fallen in nature. So you cannot trust man. Kaya nga sabi ng Jeremiah 17, the heart is deceitful above all things. You cannot trust fallen human nature. Kaya makikita natin dito that God exalted the man who acknowledged the real condition. Now, let us move on. Wala tayong so makinig kayo maigi. Let's move on to the common mindset. Common mindset. Number 1, yung idea na tao lang tayo. Nagkakasala pa rin. Pangalawa, tao pa din tayo na nagkakamali pa rin. Ulitin ko po. The idea of tao lang tayo, kaya nagkakasala pa rin. Pangalawa, tao pa din tayo, kaya nagkakamali pa rin. Ano kaya ang tama dun sa dalawa? The first one,
Hindi ko na kayo pahirapan. Tao lang tayo, mali. And that is a mere justification of your sin, of our sin. Tandaan po natin lagi, if we try to contextualize in the Christian perspective, in the Christian status, hindi mo dapat sabihin na tao lang tayo. Dapat, pwede pa rin na natin sabihin na tao pa din tayo. Ibig sabihin na tao pa din, reality speaking, in realistic point of view, we are in glory to glory. We are in a change, in a change process position and status. Pag sinabi mong sinful, makasalanan, wala pang relation kay Jesus yon. Hindi pa yun tumanggap. Pero kung tumanggap ka na, okay, hindi ka na sinful, hindi ka na sinner, pero nandun pa rin tayo sa process na pagbabago na kung magkamali ka man at nagkasala ka man, andyan pa rin ang biyaya ng Panginoon, basta aminin mo lang, katulad ng tax collector, kilalanin mo lang, Pastor Alan, so pwede pala. Kahit bukas, araw-araw, pwede ko palang gawin. Di gawin mo. Para mapagod ka at pagkatapos bayaran mo lahat ng pagkakamali mo at pagkatapos ma-endanger ka pa kapag namuhay ka at bumagsak ka sa kamay ng Diyos. Nasa iyo yun. So, no choice but to please God. Second on that common mindset. The idea of passive and active judgment. Di ba? Sabi sa Matthew chapter 7 verse 1, if you try to read that verbatimly, I would like to open this there. Wala naman tayong PowerPoint. Sabi dito, do not judge or you will be judged. Pastor Alan, huwag ka mag-judge. Kasi ikaw rin naman, makasalanan ka rin naman. Paano na tayo ngayon? Hindi ka na pala pwede mag-judge. Di ibig sabihin yan. Huwag na tayo magsimbahan. Hindi na pala tayo pwedeng mag-judge. Okay, so dapat natin yan. Pangalawa, sinabi ron, do unto others what others you want them to do unto you. Ano ba yung active and passive? Sabi na iba, kaya nga ayaw kong gawin yung hindi maganda sa iba para wag nilang gawin din sa akin Yung ayaw ko. Tama? Mukhang tama pero mali. Malinaw ang sabi ng Bible, do unto others. Ibig sabihin, active. Kung gusto mong gawin sa'yo na respetuhin ka, rumespeto ka. Yan. Yun ang sinasabi ng Bible. Kung gusto mong gawan ka ng mabuti, gumawa ka rin ng mabuti. Hindi yung, hindi nila ako gagawa ng masama kasi hindi ko siya, kasi, teka, ibig sabihin, wala ka nang gagawin. Wala ka nang, kumbaga sa anong dapat mong gawin na mabuti para sa isang tao? So the common misunderstanding in Matthew 7 verse 1 and 2, do not judge. Balik tayo. Or, you too will be judged. Pastor Alan, huwag ka humatol. Dahil makasalanan ka rin. Sinabi ko nga sa inyo, sino ang hahatol? Yung akala natin na hindi nagkakasala, akala mo lang yun. Tandaan natin lagi, it's very clear in the Bible na hindi lang isa ang akala natin kasalanan. Pag nagkasala ka sa isa, at sumunod ka sa kautusan at nagkasala ka sa isa, nagkasala ka na sa lahat. At pinag-aralan din natin, I think, if you can remember, last week, yung Old Testament and the New Testament, di ko na babalikan, dahil medyo haba na tayo dyan. Mas, akala ng iba, mabigat ang Old Testament. Hindi. Mas mabigat ang New Testament. Ang kaibahan lang, malawak ang pagpapatawad ng Diyos, ang biyaya ng Panginoon. Anong sabi rito? Verse 2, for in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. Now take note, ang pinag-uusapan po dyan ay kung paano ka sumukat sa iba. Yan. Yung salitang do not judge ay kung paano mo sinukat ang iba. Kaya dapat, pag tayo ay nagja-judge,
tanungin muna natin ang ating sarili. Sino ba ako? Ano ba ako? Okay? So, ang pinapakita sa verse na ito, okay, most common question sa verse 1 and 2, does Jesus forbid all judging? Sa Matthew 7, verse 1 and 2 ba, ay pinorbid o pinigilan ba ng Panginoon na huwag tayong humatol? Okay, now let's look at judgment in Greek word. Ang pinanggagalingan po niya ay yung salitang krino. Ano ibig sabihin ng krino? Judgment, krino, K-R-I-N-O. Or the word krinete, which means judgment, K-R-I-N-E-T-E. Okay? Na, ano ibig sabihin nun? Anong implikasyon yan? Huwag natin habaan dyan. Hindi naman tayo Greek speaking. Binigyan ko lang po kayo na idea. Pag tayo daw ay nag-judge, okay? At ang ibig sabihin ng krino or krinete, to judge, to evaluate, to distinguish or discern, to decide, to pass sentence, or to condemn. Alam nyo, malalaman po natin kung sino ang tama at mali base sa karunungan, the way we judge. Natatandaan niyo po ba yung kay Solomon, the wisdom of Solomon, nung may namatay, may dalawang nanganak na babae, at yung anak ng isa ay namatay, yung isa ay buhay, ang ginawa nitong patay, pinagpalit niya, sinwitch niya yung anak niya doon sa patay, at nung nagising yung babae na buhay yung anak niya, sabi niya, bakit patay ang anak ko? Buhay ang anak ko. So itong isa na alam niyang patay ang anak niya, pinagpalit niya dito na itong alam niyang buhay ang anak niya, na ngayon ay patay na, ang sabi niya, buhay ang anak ko. So nagtalo silang dalawa. Ang issue ay dinala nila kay Solomon. Nung tinanong sila ni Solomon, anak mo ba ito? Yes po. Sabi doon sa patay, na buhay, na naging patay, anak mo ba ito? Hindi po. Buhay po ang anak ko. Yan po ang anak ko, yung nasa kanya. Sa maikling salita, sa deliberation ng tanong at sagot, ang sabi ni Solomon, okay, bigyan niyo ako ng itak o ng sundang. Akin na yung bata. Para wala ng pagtatalo, kunin na bata, hatiin. At ibigay sa kanila. Ang sabi ng tunay na ina, wag po. Dahil alam niya na anak niya yon. Dahil, di ba? Nakita niya. Sabi niya, wag po. Sige po, okay lang ko. Ibigay niyo na lang sa kanya ang anak ko. Pinanindigan niya na anak niya yon. Ibigay niyo na lang po sa kanya. Hayaan niyo na po. Nag-decide si Solomon. Ang sabi ni Solomon, alam ko na kung kaninong anak ito. Kunin mo ito, binigay doon sa tunay na ina. Nabuhay, ninakaw, na naging patay, ibinalik ni Solomon. Now, remember, ang pagiging Kristiyano ay hindi lang pag-attend every Sunday. Ang masakit, attend, hindi nag-i-evangelize. Alam niyo po, ang pagkakaiba ng reputation sa testimony, malaki. Tayo mga Kristiyano, hindi tayo nabubuhay sa reputasyon. Nabubuhay tayo sa patotoo. Ano ibig kong sabihin? Walang Kristiyano o tao na hindi dumadaan sa pagkakamali at pagkakasala. Napaka-abnormal po nun dahil tayo po ay araw-araw na inaatake ng diablo. The most target of the devil are the Christians. Especially the pastors and the worship team. Ulitin ko po. Ang main attack of the devil are the ministers. Pinangihina. Ngayon po, ako po ngayon ay nagme-mentor. Marami akong mga nakakausap na mga pastors. Marami mga lingkod ng Diyos.
Na para bang, bakit ganun? Bakit ganyan? Ironic ang buhay. Merong mga mababait na pastor, merong mga humble na pastor, at may mayayabang na pastor. Lumaki-laki lang ang church, dumami lang ang member, at mayayaman ang member, minaliit na yung mga pastor na maliliit lang ang member, o hindi well-off ang member. Ang lungkot. At dito po ba sila? Now, ngayon sa panahon natin, ang politika, huwag tayo mag-isip na walang problema dyan. Alam nyo, akala natin kasi, parang may mga nakakausap kasi ako mga Kristiyano na sinasabi nila, Pastor Alan, huwag na tayo makialam. O tama. Tama, huwag ka makialam. Hindi ka naman politika eh. Hindi ka naman politiko eh. Lalong hindi ka naman lawyer. Pero ano magagawa mo bukod sa panalangin? Halimbawa, nag-away ang magulang mo, nag-away ang magkakapatid. Dapat ba, hayaan mo na sila. May kaya-kayang buhay na yan. Hayaan mo na sila. Malalaki na yan, matatanda na yan. Ganun ba? Ganun ba dapat tayo tumingin sa problema? Tapos pag malala na, magagaslighting, sisisihin ng church, sisisihin ng pastor, sisisihin ng kasamahan sa church. Alam nyo, ang tunay na mature na Kristiyano, marunong umami ng pagkakamali. So anong pagkakaiba ng reputation sa testimony? Reputation is built, as I have said, this is a recap, is built on your own effort to establish the kind of representation and presentation and description of yourself as if. Kaya kita nyo, maraming mga tao, post ang post sa social media, na akala mo mayaman, pati sapatos, pati damit, pati relo, lahat pinopost. Pati mga kahinaan, pati mga kalukuhan, pati kamangmangan, foolishness, lahat pinopost. Alam niyo ba na sign nyo ng immaturity? At alam niyo ba yung totoong malulungkot na tao? Yun yung mga taong maingay. Yun yung mga taong wala nang ginawa kundi pati yung pagtulog nila, alam na ng buong mundo. Pati yung away nilang magkakapatid, mag-asawa, magkaibigan, alam na ng buong mundo. Kaya minsan, dumarating ang depression, ikaw na rin ang gumagawa ng problema mo. To judge, to evaluate, to distinguish or discern, to decide, to pass sentence, and to condemn requires maturity. Now, ano yung ibig sabihin nun? Requires testimony. Ang testimony po is direct to your experience, directed to your problems, trials, lahat ng mga pinagdaanan mo, whether it is directed by our foolishness or our wrong decision or trials. Ang trials mo kasi, hindi ikaw gumawa. Hindi ikaw ang kumilos. Hindi mo intention na nangyari. Pero ang foolishness, ang problem that caused because you make a wrong decision is a result of your consequences. Hindi trials yun. Di ba? Na-example na natin yan. Panginoon, kung pagsubok man po ang pinagdaraanan ko, Panginoon, salamat po. Magpapatuloy po ako sa iyo. Sasabihin ng Panginoon, anak, hindi pagsubok yan. Quote and quote. Dala yan ng desisyon mong mali. Inglesin na lang natin, foolishness mo yan. Kasi pag tinagalog natin yan, kamangmangan mo yan. Medyo naliman natin. Huwag natin i-classic. Medyo street talk natin. Katangahan mo yan. Yun. So tapos sasabihin natin,
Ayoko na umatin sa church. Nagagalit ako. Nagagalit ka saan? Because you are building up your reputation. Do not build our reputation on social media. Ngayon, tingnan nyo, nagpapatayan na sa social media. Di ba alam yun? Nawala na yung humanity, yung humane. Murahan dito, murahan dyan, pro ka, anong pro ka pa, pareho lang. Nawala na yung essence of Christianity. So ang testimony po, hindi ibig sabihin na nagkamali ka, bumagsak ka, ay wala ka ng kwentang tao. Hindi po. Malinaw sabi ng Psalms 37, Psalms 27, if a righteous man falls 7 times, he raise up 7 times. God will raise him up. God will raise him up. Tandaan natin lagi, hindi ka naglilingkod sa church. Ang dami ko na po for 38 years, magta-39 na po ako. Ang dami ko nakita, kampi-kampi, kanya-kanya, nagtayo pa na sa rinsimba, ngayon wasak. Asan sila? Hiwa-hiwalay, wasak. Sa una lang yung honeymoon stage, sa una lang yung mahal na mahal kita. Sa una lang yung gusto kita. Pero kapag araw-araw mo nang kasama yan, di ba na yan? Kaya tandaan natin lagi, let's move on. Paano ba ang biblical standards on judging others? Number 1, John 7:24. Anong sabi ron? Judge righteously, not by appearance. Again, number 1. Judge righteously, not by appearance. John 7:24, it says, do not judge by appearances, but judge with a right judgment. Again, do not judge by appearances, but judge with right judgment. Now, take note. Ano ibig sabihin ng right judgment? How can you make right at things the way you judge? So, nakabase po ang ating judgment sa katotohanan, sa facts, F-A-C-T-S, and reality. Balance. Ecclesiastes chapter 7, verse 5. Second, number 2, not only to judge righteously, not by appearance, but judge yourself before correcting another. Bago na tayo mag-correct, hindi sinabi ng Bible na do not judge. Ibig sabihin na do not judge, pag binaliktad mo yung paradoxical truth, pwede. Pero, bago mo siya hatulan, dapat tingnan mo muna yung sarili mo. Aralin mo maigi kung sino ka. Yan ang tinatawag na right disposition of self. Para bang do not give. Diba? Huwag ka mag-ipon ng kayamanan. Diba? Sinabi bang huwag ka maging mayaman? Hindi. Pwede. Kasi kung walang mayaman, edi walang tutulong sa church, walang magta-tithes. Pwede. Bakit hindi? So ano sabi ng Matthew 7 verse 1 to 5? Jesus warned against judging others while ignoring your own fault. First, take the plank out of your own eye. So bago tayo humatol, bago tayo tumingin sa muta ng iba, yung plank, dumi. Diba? Tingnan natin muna yung sarili natin. Baka naman magsalamin muna tayo. So, halimbawa, ito yung point. Kung ang iko-correct mo ay kasulad ng problema mo, ayusin mo siya, i-base mo doon sa karanasan mo, doon sa problema. Kung iba man ang problema niya, doon sa problema mo, ingatan mo na baka mabasag mo siya, makundem mo siya. Pag tayo ay nagja-judge, i-judge natin ang kasalanan, huwag yung makasalanan. I-judge natin ang kasalanan, huwag yung nagkasala. Dahil ang nagkasala ay meron pang chance na patawarin. Yung kasalanan,
Sabihin mo, mali yan. Hindi yan tama. Kaya nga, di ba, malinaw yung unang sinabi ng Panginoon. Kaya niya sinabi yung parables, if you try to go back, ang sabi ng Panginoon, to some who were confident of their own righteousness and looked down on everyone else. So, malinaw yun. Proper estimation of oneself. How you estimate yourself? How do you see yourself? Sabi ng iba, Pastor Alan, hirap magpatawad. Mahirap kung wala ka sa Panginoon. Mahirap kung hindi mo alam kung sino ka at ano ka sa harapan ng Diyos. Alam niyo po ba ang Greek word ng forgiveness? Affimi. Try to think about. Sino dito ang may bakokang? Ano yung bakokang? Sa Bisaya, ha? Peklat. Sino dito ang nagkasugat na ng malalang sugat na umabot ng 1 linggo, 1 buwan, na matagal gumaling? At nung gumaling na, meron akong tinanong yan eh. Kasi hirap na hirap daw siya magpatawad. Hirap na hirap. Hirap na hirap daw. Sabi niya, Pastor, ang hirap magpatawad. Alam mo kung bakit sumasama ang buhay mo? Kasi hindi ka marunong magpatawad. Ang pagpapatawad, pagpapalaya sa sarili mo yan at regalo mo sa sarili mo yan. So, hindi pa rin niya ako maintindihan. Alam niyo, Pastor, hindi niyo ako maintindihan, sabi niya. Ang bigat ng naranasan ko. O, sige. Hindi mo pa rin talaga ako maintindihan? Nagkasugat ka na po ba? Ng malalang sugat. Yung as in tumagal siya ng mga ilang araw, ilang buwan, ilang linggo. Opo. Saan po? Patingin nga po. Yung pumeklat na lang siya. Dito po, tinuro niya dito sa paa daw. Tapos sabay nagganyan siya. Turo niyo nga po, turo niyo. Gano'n niya. Sige nga po. Asan po? Ito po. Sabay. Sige nga po, galawin niyo nga po yung sugat niyo. Masakit po ba? Hindi na po. Matagal na po yun eh. 20 years ago na po. Oh, ngayon, ang tanong ko sa inyo, ilang taon na yung sugat nyo sa puso nyo doon sa problema nyo? Mahigit 20 years na po. Pero hindi na po ako makamove on. O, yan lang. Affimi, the Greek word for that is as if nothing happens. Subukan po natin ang Panginoon. Balikan mo ang sarili mo. Be honest to yourself. Ilang beses nating finail ang Diyos sa buhay natin. Try to be honest to yourself. Self-introspection, self-retrospection, and self-repentance. Tatlo. Introspection. Pag sinabi introspection, seeing yourself, nakikita mo yung mali mo. Retrospection is go back to what you did. Kaya nagpakamatay, alam niyo kung bakit nagpakamatay si Judas? Dalawa ang ginawa niya, introspection, retrospection without repentance. Kung tutusin, mas malala ang ginawa ni Peter kaysa kay Judas Iscariot. Sobrang lala. Pero pinatawad ng Diyos. Bakit? Nagsisi. Pero anong ginawa? Ni Judas nagpakamatay. Pangatlo. Biblical standard for judging other, use spiritual and righteous standard. Ano yung spiritual and righteous standard? Ano sabi ng 1 Corinthians 2:15? Spiritual person judges all things. Ano yung spiritual person? His life is based on the Word of God. Kaya pag hindi po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, puro Facebook, puro Instagram, puro quotation, we will never grow spiritually. Tapos,
ang mangyayari sa atin, sa iyo, bawat kasalanan ng iba, kinokondem mo, at bawat pagkakamali mo, nire-reflect mo sa iba. Kaya ako nagalit dahil sa iyo. Kaya ako nainis dahil ikaw. Anong tawag doon? Gaslighting. Pag ang tao nag-gaslighting, sign yan ng immaturity. Again, because the real mature person know how to recognize his own sin. A real mature person knows how to accept his own fault, and the real mature person knows how to say, forgive me, I'm wrong. Pero yung mga taong turo ng turo, immature yun. Yun yung mga taong walang liwanag ng salita ng Diyos. Puro Facebook yun. At pangapat, do not judge hypocritically. Ano yung hypocritically? Yung mapagpaimbabaw. Tandaan natin lagi, walang taong di nagkakamali. Romans 2:1, those who judge others while practicing the same things condemn themselves. Kaya nga pag nagturo po tayo ng isa, tatlo sa atin, isa sa Diyos. Yan po. Binabaril natin yung tao, yung isa sa Kanya, yung tatlo sa atin, yung isa sa Diyos. Why? Because God created man in His own image and likeness. Only God can condemn. Only God can judge. The only thing that we can do, that you can do, is to judge whether the sin is committed, should be dealt or disciplined. Almost done. Judge matters within the church appropriately. Ang problema po ay hindi po nilalabas sa kapitbahay. Ang problema ng church, hindi na po dadalhin sa ibang simbahan. Ang sabi dito, 1 Corinthians 5:12-13, Paul distinguishes between judging those inside the church and those outside. Sino rito yung nakaranas na magkakasama sa loob ng simbahan, dinala sa barangay? Nagbaranggayan, magkakapatid sa Panginoon. Wow! Bakit hindi mo nadalhin kay pastor? Hayaan mo na. Chinismis pa natin. Alam niyo sa barangay mga... Ayoko lang magsalita. Nakalive tayo. Minsan alam niyo kapatid, yung mga problema, di ba, may alam ako ha, problemang pamilya, di ko nababanggitin. Hindi tagaliping word, definite. Kaya nagka-problema sila, lahat ng kibot, barangay, ay ibababarangay mo yung anak, ibababarangay mo yung asawa mo. Sila-sila din. So what happened? E di na-chismis na yung buong sakalupaan ninyo. Ngayon, meron akong counseling this coming week. Rape naman ang issue. Gusto ipaurong. Sabi sa akin, Dok, pwede ba counselan mo naman yung mag-ina? Bakit? Eh may problema, gusto nilang iurong. Eh maraming ayaw. O mahirap, di ba? Kaya minsan ang pastor parang lawyer din yan. Paano ka humatol? Paano ka tumingin ng problema? Pag may problema ba, kinuwento mo na agad sa ibang tao? Alam nyo, a wise person, if a hearsay, rumor, problem falls into the ears of a wise man, it stops there. Pag binuksan niyo po yung puso ko, marami kayong makikitang pangalan dyan na hindi niyo alam. Ako lang nakakaalam. The rules of counseling, the rules of being a mature Christian, kapag ka dinalang ka ng problema, keep it to yourself and God. Hindi ka tinawag para maging broadcaster ng Pilipinas. Dahil alam niyo po ba, malapit na po tayo matapos, kapag ikaw ay nagdaldal ng problema ng iba, yung espiritu nun, yung
Curse nun. Yung problem nun ay dadaloy sa'yo. Susunod sa'yo. Tandaan nyo lagi, kung nasaan ang mabantot, kung nasaan ang, anong tawag doon, yung malansa, doon sumusunod ang langaw. Para huwag kang sundan ng malansa at mabantot, stop there. In summary, last. Judge realistically of being aware that you are in the same status. Ano sabi ng 1 Corinthians 10:12? Last na po ito. If you think you are standing firm, be careful that you don't fail. Kapatid, kapag tayo naman ay humatol ng tama at mali, halimbawa sinabi mo, ay mali ito, ingat ka na huwag mong hatulan yung tao. Pangalawa, ingat ka na baka ikaw rin ay bumagsak sa mas malala pang sitwasyon. Tandaan mo lagi, binanggit ko na kanina, para huwag ka sundan ng langaw, ng bangaw, huwag mong bitbitin ang mabantot at malansa. The stinky fumes, huwag mong dalhin. Para hindi ka sundan ng problema. Dahil baka mamaya, sa kakayabang natin magsalita, baka mas doble pa ang problema na babagsakan po natin. In conclusion to that, in summary, the biblical standard is not simply judge. Hindi lang basta humatol. Rather, judge with righteous judgment. Number 1, according to God's truth, number 2, without hypocrisy. Alam niyo, mas magandang humatol yung mga taong maraming problema na nagtagumpay. Ulitin ko. Binanggit ko kanina sa inyo yung reputation. Naku, nakakahiya. Anak ka pa naman ng pastor, ganito. Nagpakamatay yung anak niya. Kaya huwag niyong ibibuild ang reputation. Na para bang pa nagkamali, wala ka ng pag-asa. Nakakahiya, mga Christian pa naman tayo. Anong sasabihin sa natin ng tao? Wag. Don't buy that idea. Anong sasabihin sa atin ng tao? Wag. Ang mahalaga, kung nagkamali man ang asawa, anak, pastor, o Christian, whatever it is, huwag natin tingnan yung pagkakamali. Ang tingnan natin yung pag-amin, yung pagtayo, pagbabago, at pagsisisi, at yung patutuo na lumakad sa katotohanan. Anong sabi rito? Rather judge with righteous judgment according to God's truth without hypocrisy, with humility. Matakot tayo, baka mas malala pa. And then last, after examining your own self first. Kapatid, para makahatol ka ng tama, magsalamin ka muna. Wapo ba ako? Pangit ba ako? Tama ba ako? Mali ba ako? Maputi ba ako? Maitim ba ako? Magaling ba ako? O mangmang ako? Mabait ba ako o masama ba ako? Kapatid, ang pagiging Kristyano hindi lang hallelujah. Hindi lang patalong-talong. Ang pagiging Kristyano ay yung pagtayo sa pasensya. Ang tunay na Kristyano yung pagtatagumpay. Kung marami kang mga pinagdaanan, marami ka man naging problema. Marami ka man naging palpak na desisyon, balik mo. Ang importante talaga. Tumayo ka muli, lumakad ka, bitbitin mo ang araw. Try natin. Ama, napakabuti mo sa iyong salita. Kayo ang Diyos na magpasawalang hanggan. Kayo ang Diyos na nagpapagaling. Kayo ang Diyos na nagbibigay ng tamang pagkakon sa tama at sa mali. Kaya Ama, sa umagang ito, patuloy ko dinadala pagsama ng Banal na Espiritu sa aming buhay. Panalangin ito
Hello po, dadako po tayo sa pagkakaloob. Makibukas po kayo sa Pilipos 4:19 to 20. Pilipos 4:19, at buhat sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ninyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. 20, purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. Ito po ay sinulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos na bilang pasasalamat sa suporta ng mga taga-Pilipos sa kanya na bagamat nagdaan sa kahirapan sa Macedonia, ay nakakapagbigay pa rin ang mga taga-Pilipos at ang mga pinaglingkuran ni Pablo na sa kanyang gawain. Dahil po ang sinabi dito na at buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ninyong kailangan. Ang ating pong Diyos ay masagana sa lahat ng bagay. Masagana sa pag-ibig, sa pagpapatawad, at maging sa financial din po. Ang Diyos po ang ating tagapagtustos ng ating mga pangangailangan, kaya siya po ay mayaman. Siya po ang nagbibigay sa atin ng provision araw-araw. Kaya tayo ay nakakatawid sa kabila ng mga mataas na bilihin. Tayo ay tinatawid ng Diyos dahil ang kanyang provision ay unlimited. Wala pong hanggan ang kanyang provision sa araw-araw. Bagamat po't mahirap na pinagdadaanan natin ang mahirap na buhay, ngunit sa kabila po ng lahat ay tayong mga anak ng Diyos ay may nagagawang paraan o sa biyaya ng Diyos ay hindi tayo pinagkukulang dahil tayo nagtitiwala sa mga anak na nagtitiwala at namumuhay ng may katapatan. Ang Diyos po ay hindi nagkukulang. At sa 20 po, purihin ang ating Diyos at Ama na magpakailanman. Amen. Ito po ay, kaya po tayo nakakapagkaloob ay dahil po upang mapapurihan. Yun po ang ultimate na dahilan kung bakit tayo nakakapagkaloob. Ang dahilan po ay upang ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagkakaloob ay maparangalan at mapapurihan sa lahat ng ginagawa sa atin. Ito po ay mga bagay na hindi natin pwedeng hindi sundin dahil yan po ang utos sa atin. Siya po ang magbibigay kaluguran sa lahat po ng ating mga ginagawa sapagkat yung binibigay po natin ay magagamit ng ating pastor, ng ating iglesia sa ikalalago ng kanyang gawain. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa iyong kayamanan na hindi nauubos. Patuloy nga po na turuan mo po kaming maging tapat sa mga pinagkakaloob mo sa amin. At turuan mo kaming maging mabuti at mapagbigay sa lahat ng gawain na kailangan po sa aming iglesia. Tulungan mo din po kami na makapagbahagi ng iyong mga salita upang lalong mapapurihan ang iyong dakilang pangalan. Patuloy na salamat po, Panginoon, dahil ang pinagmumulan ng lahat na mayroon kami ay galing sa iyo. Kaya na lamang na nararapat, Panginoon, na ibalik namin ang para sa inyo. Patuloy na salamat po at binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you when you are always there. Troubled times with you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. We're always, always there, every now and everywhere. Your grace has gone so deeply within me. You will never, ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever means no way. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live in all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live. One way, Jesus, you're the only one that I could live. Yan, dadako na po tayo sa ating announcement. For our regular announcement po, every Wednesday at 8 o'clock in the evening, ang atin pong intercessory prayer. Ang link po ay sinesend sa ating official group chat. And every Saturday po at 4 o'clock in the afternoon ang ating Bible study. Dito po yan sa atin pong church. Followed by our praise and worship band practice every 6 o'clock in the evening. And every Sunday at 9:30 in the morning ang atin po regular service. And then after the service po ang ating ministerial fellowship. For our additional announcement po, you may coordinate po with Finance Co regarding your pledges for the building, evangelism, and for sound system restoration. Yun lamang po, tinatawagan po natin si Pastor for and benediction. Reinforcement ng announcement, nabayaran na po natin yung 59,200. So, palakpakan natin ang Panginoon dyan. At nasa process na po by next week. Babalik po ako ng RD, Registry of Deeds, para malaman yung verification ng lupa, kung ano po ang sitwasyon ng title. At very cooperative naman po si Ate Mila. Talagang lahat ng ginawa kong agreement po, 4 po yun, bali 5 lumalabas. Kasama yung offer niya sa atin, ay pinirmahan niya po talagang. Tapos it so happened, as I have said, na
talagang ang Panginoon ay mabuti sa atin. Yung pong may-ari na nagbenta kay Nanay Pilar ay buhay pa. At tinatanungan niya ako, kailan ka pupunta, Pastor, dito sa Pampanga? Sabi ko, hintayin ko lang po, Kuya, Eric, yung Registry of Deeds. Alam niya na po, kinuwento ko na sa kanya lahat-lahat, so wala nang taguan pong sa kanya. At sabi niya, sige, hintayin kita, ito yung address, puntahan mo ko, usap tayo. At walang problema, Pastor, tutulungan kita dyan sa problema mo. So yun po ang mabuti. Mahirap, alam niyo, kung hindi po, kasi kung dadaanan natin talaga sa proseso, 6 na magkakapatid po yan, merong extrajudicial pandadaanan, tapos yung capital gains tax. Sabi ko nga kay, nakalive pa ba tayo? Okay, akala ko nakalive pa tayo. Ang sabi ko nga po doon sa may-ari na nagbenta kay Nanay Pilar, sabi ko, Kuya Eric, baka naman pwedeng, wag na 1 million ilagay mo natin. Baka pwedeng 50,000 na lang o mas mababa pa. Kasi kapag malaki ang presyo, pagka ninotaryo po yon, ang 1% po ng notaryo ay 100,000. Pag 1 million, notaryo pa lang po yon. Wala pa po yung capital gains tax. Ang capital gains tax po ay yung tax ay malaki. Pati pa po yung pagtatransfer ng title. Kasi kung 1 million. Kaya alam nyo, kaya nga ang sagot sa akin ni Kuya Eric, sabi niya, Pastor, basta sabihin mo lang kung ano may tutulong ko, gagawin ko po. Gagawin ko. Tulungan kita dyan. Kaya talagang si Lord ang gumagawa. Kaya nga sabi ko nga po ay anytime pwede tayong kuhanin ni Lord. Kaya mag-isip po tayong maigi. Huwag natin isipin na bukas buhay pa tayo, Noel. Huwag natin isipin na tayo ay buhay pa bukas. That at any time, at any point of time, wala sa edad ang buhay. Si Pastor Mel Yanes, na mas matanda pa ako sa kanya, kung buhay si Mel ngayon, siguro nasa 50 lang si Mel. 50. Si 10 taon na tanda ko dun eh. Pero nawala na po. Marami na akong kasamahang pastor ang nawala. Kaya isipin nyo po na hanggat buhay po tayo, ay gawin na lang po natin ang mabuti para sa gawain ng Panginoon. Okay po? Tayo lahat may tumayo ay tayo manalangin.